Ito ang bayan ng Lopez, ang lugar kung saan ako namulat sa mga bagay-bagay ng mundo. Ang lugar kung saan nabuo ang mga pangarap ko sa buhay na hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin mga pangarap. Matapos ang pagdiriwang ng New Year kasama ng aking mga magulang at mga kapatid, 2 araw ng bakasyon mula sa trabaho at pag-aaral, 2 masayang araw na kasama ang mga mahal ko sa buhay, tumbas ng halos 11 taon ng pumamalagi sa ibang lugar, ay eto na naman ako at muling lilisan. Sa paglalakbay kong ito, pabalik ng Maynila, ay hindi ko alintana ang ganda ng paligid. Mga alalahanin at excitement ang tumatakbo sa aking pag-iisip. Excitement dahil sa nalalapit na ang araw ng aking pag-alis papuntang Dubai para doon ipagpatuloy ang paghahanap para sa katuparan ng aking mga pangarap. Hindi naman ito gaano mabigat o mahirap para sa akin dahil sanay naman ako mag-isa at malayo sa pamilya. At isa pa, ay nasa wastong gulang na ako para subukan o gawin ang mga bagay na gusto ko. Bagamat maayos naman ang lahat, ay hindi pa rin natin may iwasan ang pag-aalala. Sapagkat naunawaan ko na hindi sigurado ang isang bagay hanggat wala pa ito. Ibig kong sabihin ay hindi pa rin sigurado na makakapunta ako sa Dubai o sa ibang bansa hanggat wala pa ako doon. Kung kaya naman, ang pagiging optimistic o positibo sa pag-iisip at pag-asa ang tangi kong sinasandalan pagdating sa aking mga pangarap. What if? What if? What if? Sang katutak na what if? Ito ang mga tanong sa aking isip. Kung kaya naman sang katutak, nasagot din ang kailangang isipin para masolusyonan ang isang tanong na ito. Pero sa totoo lang naman, wala naman tayong dapat na ikabahala dahil higit sa lahat, ang Diyos ang nagplano ng buhay natin. Whatever happened to us, ay maaaring ito ay para sa ikakabuti mo o ikakabuti ko o sa ikakabuti ng mas nakararami. We have to understand na hindi pare-pareho ang mga bagay. Ang mga pangarap, may mga bagay na madaling abutin, may mga pangarap na kusang dumarating, at syempre, may mga goal na mahirap abutin. Kung kaya naman, nasa sa ating mga sarili kung paano natin naabutin ang mga ito, kung paano natin lalabanan ang mga pagsubok kaugnay sa pag-abot natin sa mga pangarap na ito. Madalas masyado nating dinidibdib ang mga bagay na ating ginagawa, kung kaya naman nararamdaman natin na masyado tayong nasasaktan kapag nagpil tayo na abutin ang isang bagay. Tandaan lamang natin na bahagi lang ito ng pagsubok dahil habang may buhay ay may pag-asa. Isipin natin na sa kabila ng mga pagsubok ay papalapit na tayo para maabot ito. Malay natin, isang step na lang pala at nandun na tayo. Diba? Bagamat kailangan natin mag-focus sa pangarap natin, marami pa rin mga opportunity along the way na hindi rin dapat napabayaan o ipagsawalang bahala. Ang mga opportunity na ito na minsan ay nagiging sanhi ng ating pagkalito, na kung minsan naman ay isang mabuting bagay na nagpapabilis sa realization ng ating mga pangarap.